Sa mga nakikita nating posibleng gawing trade ng Magnolia ngayon, ang isa sa pinakamaganda na siguro ay kunin ang 6'7 stretch 4 na si Jeyo Ambohot. Ito ay tinatawag natin na isang win-win para sa Magnolia at pati na sa Converge kung ang maging palitan ay Jeyo Ambohot for Calvin Abueva. Maraming magsasabi na itong Magnolia ay kinakailangan ng isang big man na merong tira sa labas. Kung hindi raw si Arvin Tolentino, pwede si Ambohot. Dahil ito si Ambohot, pwedeng gawin dyan ni Coach Chito para si Aldrich Ramos o Robbie Herndon dati. Pero mas matangkad itong si Ambohot, 6'7 yan, na merong accurate na 3-point shooting. Kaya sa tingin ko bagay na bagay ito sa Magnolia Chicken Templados. Bata pa ito si Ambohot, kaya yung edad ng Magnolia ay biglang bababa. Sa panig naman ng Converge, hindi naman sikreto na gusto nilang kunin si Calvin Abueva. Kahit sabihin pa ng iba na bumababa na yung skill level ni Calvin, walang duda na si Delta Pineda at ang coaching staff ng Converge ay gusto itong makuha. Kaya sa tingin ko, iyan ang pwede nilang gawin. I-offer ito si Ambohot para kay Calvin Abueva. Kapag yan ay nangyari, makukuha na ng Converge yung experienced player na kanilang gusto talaga. At malay natin, kapag napunta sa Converge itong si Calvin Abueva, baka bumalik yung dati niyang laro noon nung naglalaro pa sa Alaska Aces at sa Phoenix. Kaya sa ngayon, sabihin ba natin na on paper parang lang mga Magnolia dito. Pero alam natin na magre-rebuild itong Converge Fiber Excess, kaya ang gagawin nila, kumuha ng mga batang players sa draft plus yung mga veterano, at nakikita nilang malaking tulong dyan itong si Calvin Abueva. Kaya sa tingin ko, kung i-offer ng Magnolia ito si Abueva, tatanggapin yan kaagad-agad itong Converge Fiber Excess. Kapag ito nangyari, makakakuha ng big man na itong Magnolia. At kapag na-develop ito si Ambohot, makaka-jackpot sila sa ganitong klaseng trade. Hindi nagustuhan ni Coach Yeng Giao yung naging officiating dito sa Game 2. Nakita natin na buong game ay nagre-reklamo itong si Coach Yeng Giao. At sa tingin daw niya ay biased yung mga referee dito sa San Miguel Beer. Nanalo ang San Miguel Beer kontra dito sa Rain or Shine, kung saan nakakuha sila ng 2-0 na lamang sa kanilang best of 7 series. Naging dikit yung laban ng first half pero naka-escape o lumamang, nakaalagwa ang San Miguel Beer noong third quarter dahil naka-score ng 18 points itong si Junmar Fajardo. Nakita natin dito na yung strategy ng San Miguel pareho nung game 1. Yung first half yung mga teammates niya i-score at sa third quarter magte-take over si Fajardo. 18 points nga na score niya noong third quarter at walang nagawa ang depensa ni Bobelga, pati na itong si Kit Datu. Naka-score din ng double figures si Marcio Lassiter, si CJ Perez, si Don Trollano, si Terence Romeo, at naka 9 points din si Jericho Cruz at si Chris Ross. So ibig sabihin naging balanse yung atake ng San Miguel Beer. Naging mahusay din yung depensa nila, at kahit na nakalamang ang Rain or Shine sa offensive rebounds nung first half, nakabawi itong San Miguel. Ayon dito kay Coach George Gallen, naging mahusay talaga yung depensa nila at napigilan yung running attack nitong Rain or Shine Elasto Painters. Ang susunod na game ay sa Miyerkules sa Dasmariñas, Cavite. So ibig sabihin, kinakailangan ng Rain or Shine na manalo doon. Dahil kapag nag 3-0 yan, halos imposible na makabawi ang Rain or Shine. Dahil isang team pa lang sa PBA ang nakagawa na nakabawi mula sa 0-3 na lamang, at yan ay ang San Miguel kontra Alaska. Kaya abangan na lang natin kung ano magiging resulta nito. Kung sakali nga na itong San Miguel Beer ay mananalo o ang Rain or Shine ay makababawi. At kung anong adjustment na gagawin ni Coach Yeng sa officiating. Nagalit itong si Coach Tim ko nung matalo ang Barangay Ginebra dito sa Meralco sa Game 2. Ang sinabi ni Coach Tim Cone ay dapat daw yung ibang players ng Ginebra ay tulungan itong si Christian Stan Hardinger. Hindi raw po pwede na puro si Stan Hardinger lamang ang i-score para sa kanila. Sinabi nito si Coach Tim Cone na bukod dito kay Stan Hardinger, 2 players lang ang naka-score sa double figures. Itong si Ahan Nisi at si Stanley Pringle. Walang na-contribute yung ibang players. Si Rafku na naka 18 points nung game 1, 6 points lang nung game 2. Sinabi ni Coach Tim Cone na maliwanag yung naging strategy ng Meralco sa game na to. Hayaan si Stan Hardinger na umiscore, pero lilimitahan yung kanyang mga kakampi. Kung inyong maaalala, itong Meralco Bolts, ganyan din ang ginawa dito sa NLEX Road Warriors. Pinabayaan nila si Robert Bolick
na umiscore ng 48 points nung Game 1. Pero nung bandang huli, nanalo pa rin ang Meralco dahil sila ay balanse ang pag-score. So parang ganito nangyari dito sa Barangay Ginebra. Pinabayaan ng Meralco na maka-score ito si Stan Hardinger. Pero yung mga teammates niya ay nilimitahan nila. Kaya ang nangyari, nung bandang huli, ang Meralco ang nanalo pa rin. Dahil syempre sa basketball, kailangan dyan lahat makakakontribute sa scoring para manalo. Hindi po pwede na iisa lang yung player. Kaya nakita natin dito na iyan ang naging kalamangan ng Meralco. Sinabi ni Coach Tim Cone, syempre credit sa Meralco, maganda yung game plan nila. Pero kinakailangan daw sa Game 3 ang Barangay Ginebra makakuha ng contribution sa ibang mga players. Itong si Scottie Thompson, si Danards Pinto, of course si Pringle, si Ahan Misi, kailangan consistent, tsaka si Japet Aguilar. Kinakailangan mag-deliver din sila para ang Ginebra ay makabawi at makalamang ulit sa serye. Magiging mahaba ang off-season dito sa TNT Tropang Giga at ang balita nila ngayon ay gusto nilang bumuo ng isang super team para sila ay makagawa ng isang malakas na line-up talaga at kayang-kaya ng sabihin nating sabayan itong mga SMB at Barangay Ginebra. Sa ngayon ang TNT, alam natin na naging problema dyan yung pagkaroon ng injury ni Brandon Rosser. Pero kailangan din nating aminin na kahit hindi pa na-injury ito si Rosser ay mababa na talaga performance ng TNT at kinakailangan nilang gumawa ng paraan para makabawi. Dahil kapag nagkataon baka San Miguel ulit ang makapasok sa finals at pati na Ginebra. Yan ang iniiwasan ng MVP group. Sa ngayon, ang nakikita natin dito sa MVP group, kinakailangan dito sa TNT ay makahanap ng isa pang scorer na papalit na dito kay Mikey Williams. At yan ang solusyon dyan si Robert Bolick o di kaya si Chris Newsome. Ngayon, pagdating naman dito sa big man, iintayin natin siguro kung ano magiging performance ni Poy Eram kapag siya ay nakabalik next season. Dahil nga merong injury ito si Brandon Rosser, malamang sa second conference pa yan next season o baka sa third conference pa makababalik. Kaya sa ngayon, itong TNT Tropang Giga, kinakailangan gumawa ng paraan para makakuha ng mga players na kinakailangan nila. Si Jason Castro hindi na yung bumabata, kaya kinakailangan nila ng backup point guard din. Kaya maraming kinakailangan dito sa lineup ng TNT at huwag natin kalilimutan yung sitwasyon dito sa kanilang head coach. Dahil sa paniniwala ng karamihan, dapat si Jojo Lastimosa ang nandyan. Ngayon, ang tanong ay kung papayag ba itong si Coach Chot Reyes na bumalik bilang active consultant. Sa ngayon kasi, ang tingin natin ito si Chot Reyes syempre ay isa yan sa mga top appointees ng MVP group at sa tingin ko hindi nila basta-basta pababayaan ito. Kaya sa ngayon, asahan natin na hindi pa rin tatanggalin itong si Chot Reyes bilang coach ng TNT Tropa. Shoutout kay OG, Len Gio at Gia Santillana at Tagle family, kay Judy, Edwina, Shaina, Carl, Jaira at Chono Villarosa, RG Bueno at Dalina family, Ronald Barbosidad, Edwin Carmona Jr., Joshua Giray, Espejo at Rosales family, Carl Alarcos. Pinabati din natin ng Anthony Alon family, si Junjun, Angie, Patpat at B-Boy Matas, Jason Mendoza, si Enju, si Katsakino Dokusin, Romeo Conchada, John Ray Marquisuela, Edwin Carmona Jr., pinabati din natin si Kuya Mike TV, Juan Solege, pinabati din natin si Jonald Malyari, si Malyari Macarinas, at ang iba pa nating mga taga-subaybay.